tourist spot. Sa dami ng tao ang mga lugar na ito. Para sa maraming mga Pinoy, ang pag-shopping sa mga outlet ay isang murang paraan para matikman ang tinatawag na Great American Dream. Walang magandang tanawin o di kaya ay malalaking rides dito. Pero karaniwan ng ganito ang eksena sa Camarillo sa Los Angeles, California. Ang dinarayo ng mga tao, ang napakaraming tindahan ng mga branded na gamit na laging on sale. At siyempre pa, hindi pa huhuli ang mga kababayan nating Pilipino pagdating sa pag-shopping. Kasi alam mo tayo mga Pilipino, mga stylist tayo eh. Magaganda ang mga pagdadamit natin. Pero at the same time, we come to this place kasi mas mura dito and we can be fashionable and stylish na hindi naman masyadong malaking ginagastos natin. Ang hirap pa yung kumita ng pera sa Amerika. Sulit, lalo na kung parang feeling ko, to the penny ang bayad sa'yo eh, sulit. Kaya pala sulit din yung bibilin mo. Tourist spot na nga kung may tuturing ang Camarillo sa Amerika dahil sa mga outlet stores na ito. Dito ibinebenta ng mga manufacturer ang kanilang mga produkto mula sa kanilang mga factory diretso sa publiko. Ang mga damit, accessories, bags at sapatos pwedeng makuha mula 20 hanggang 70% discount. Siyempre, kung saan mas mura, na mas maganda yung quality, doon tayo pumunta na mas nakakatipid. Yung 70% discount sa $34, makukuha mo ng at least $12. Signature, signature brand na siya. Lalo pang bagsak presyo ang mga paninda sa tuwing darating ang mga holiday. Ang outlet stores din ang takbuhan ng mga Pinoy na malapit nang umuwi sa bansa. Big time pasalubong na kasi ang mga brands na ito pagdating sa Pilipinas. Actually, hindi sa akin eh. Sa mga pamangkin. Alam mo naman sa Pilipinas, medyo pang-Pilipinas kung mga binibili ko, hindi sa akin. Siyempre, pag dating sa atin, name brand na siya, mura pa, di ba? Kumbaga, nagsuot ka ng ganun, makikita ng iba. Magandang klase yun. Alam na nila, mahal yun. Sa Pilipinas, pareho rin ang eksena. Nauuso na rin kasi ang mga bargain store na nagbebenta ng mga produktong stateside. Isa ang The Off-Price Store o Tops sa mga tindahang mala-Amerika ang itinitinda. The thing about off-price stores, generally they are off-season, meaning it's a season behind. Duty-free will get them immediately because they have the brand behind them. But once that doesn't sell, it comes to us. How is the price? The prices are fabulous. They're wonderful. Tops has great prices. We are generally every day on sale. Ang magkaibigang Sheena at Brian suki na ng mga ganitong lugar. Linggo-linggo, sabay silang naghahanap ng mga branded na gamit na swak sa kanilang budget. Hindi na raw mabilang kung ilan ang mga budget store na dinayo nila para lang makabili ng mga imported. Gusto namin yung kahit pricey siya, pero yung quality naman niya maganda. At saka ayaw din kasi namin yung magdadamit kami, tapos paglabas namin ng mall, marami kaming kaparehas. Gusto namin talaga unique kaming pareho. Ayon sa sociologist na si Carlos Sorita, ang colonial mentality ang dahilan kung bakit labis na nahuhumaling ang mga Pinoy sa mga produktong tatak Amerika. Malaking hamon daw na baguhin ang pag-iisip na ito, lalo na para sa isang bansang matagal na sinakop ng mga dayuhan. Susi ng isang bansang gustong lumaya sa ganong klaseng kamalayan ang magbago, tumingin ng kanyang edukasyon sa perspektibong Pilipino. Anong bagong campaign ngayon? Think globally, but act locally. Nasa Pilipinas man o sa ibang bansa, hindi na mabubura sa mentalidad ng mga Pinoy na mas dekalidad ang mga imported na produkto. Patunay na hanggang ngayon, umalis man ang mga Amerikano sa bansa, sakop pa rin nila ang isipan ng ating mga kababayan. Ang tagumpay ni Pacquiao sa ring ay bunga ng matinding pagsasanay. Ngunit ang kanyang kabiguan itong huling laban ay maaaring magsilbing isang hamon tungo sa isang mas mabigat na laban, ngunit
mas makabuluhang tagumpay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Lucy Cruz Valdez, ang inyong Giorno.